Tumulong na ang Volunteers Against Crime and Corruption sa kaso ng grade 4 student na nasawi matapos bigyan ng pampapurga sa kanilang eskwelahan sa 13 Martires, Cavite. Ang grupo mismo ang nag-asikaso para maisailalim sa autopsy ang mga labi ng namatay na estudyante. Ito'y para malaman ang totoong sanhi ng kanyang pagkamatay. Narito ang report. Namatay lang ng ganyan yung anak ko. Hindi sila yung nagpainom sa anak ko. Hindi naman lang nag-inform. No. Natakbo pa lang yung nakarang araw. Ngayon wala na. Parang panluloko yan eh. Papainom nila yung gamot yung araw na yun, tapos hindi sila magsasabi sa magulang, ano, ilalasunin nila yung anak ko? Ganon. Parang, hindi ko nga alam, gamot pinainom niya eh. Bakit nagkaganon eh? Nagpupuyos pa rin sa galit ang inang si Ruchi sa biglaang pagkamatay ng kanyang 8 taong gulang na anak na si Rex Mission. July 2 ng umaga nang painumin ng pampapurga sa Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires, Cavite. Matapos nito, nagreklamo ang bata ng pagsusuka, pagkahilo, pananakit ng ulo at mataas na lagnat. Ilang beses nag-seizure sa ospital, nagbula ang bibig at nangitim ang mga kuko. Kinabukasan ng July 3, pumanaw si Rex. Septic shock at central nervous system infection ang sanhi ng kanyang kamatayan batay sa death certificate. Ayon sa mga eksperto, ang septic shock ay ang pinakamalalang stage ng sepsis kung saan nagre-release ng mga kemikal ang katawan upang labanan ng isang matinding impeksyon. Ang mga kemikal na ito ay nagdudulot ng matinding pamamaga o inflammation. Bagamat namamatay ang mga mikrobyo, nagdudulot din ito ng pagbagsak ng blood pressure at organ failure. Naawa talaga ako sa anak ko. Natakbo pa lang yung nakarang araw, ngayon wala na. Sabi ko sa Bebe Rex, dito lang kami. Minsan nga po, nagpaparamdam siya sa papa niya eh. Paano? Yung lagi siya niyayakap, pag may bigat to dito niya. Tsaka yung kuya niya, yung panganay ko, lagi siyang nakahawak daw dito lagi, ang lamig. Sabi ko, kawawa naman. Noong Sabado ng July 11 dapat ang libing ni Rex, pero nagpasang mga magulang na ipagpaliban ito. Sa Nation on the Move, eksklusibong nanawagan ng mag-asawang Leo at Ruchi Mission sa NBI na maisailalim sa autopsy ang mga labi ng anak para malaman ang katotohanan sa biglaan niyang pagkamatay. Mabilis ang naging aksyon ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Sinamahan nila ang mga magulang sa NBI para maiparating at maproseso ang kanilang kahilingan. So the best thing that we could do is to help them na magkaroon ng isang full-blown investigation for this case. Alarming kasi itong case na ito, pwede pa rin itong mayari sa iba, hindi lang sa kanila. Na-touch ng case na ito ang puso namin na tuloy-tuloy ang maging pagtulong natin para na rin sa ibang magulang at sa mga bata at nang hindi na maulit ito. Huwebes, July 14, sinabahan ng Nation on the Move ang Pamilya Mission para sa gagawing forensic examination kay Rex. 3 oras ang ginugol ng Medical Legal Division ng National Bureau of Investigation sa pag-autopsy sa mga labi ng bata. We just conducted an autopsy as per request of the family. We're waiting for the laboratory examinations. Nag-collect kami ng tissue, sir. Oo. And it will be, makukuha naman po yun ng family along with the report kung anong findings natin sa histopathology. Kung anong possible injuries or cause of death of the deceased. Pero may nakita ko kayo doon sa loob sa mga anak. May mga findings pa natin nakikita pero we have to confirm. Kailangan talaga makita po. Kailangan mo-confirm po sa microscope.
at saka yung toxicology natin. It will really depend sa tests. But we'll prioritize it. Taos-pusong nagpasalamat ang mag-asawang Leo at Ruchi sa NBI sa pagtupad sa kahilingan nila para kay Rex. Maraming salamat, sir. Direktor Matibag, kasi na-autopsy na yung anak ko. Yan pong pasalamat sa hindi ko malilimutan. Sana po may lumabas na katotohanan. Kasi ang hirap matulog, sir, pag hindi mo alam kung anong kinamatay ng anak mo. Napaiyak na lang ang inang si Ruchi nang malaman ang kailangang pagdaanan ng anak kapalit ng kagustuhang malaman ng sanhi ng kanyang pagpanaw. Binuksan pala yung ulo niya. Ako nga hindi ko pinapalo yan eh. Hindi ko pa nga napapalo yan. Lagi ko, kahit di ko mabuhat, tinakarga ko eh. Mahal ko po yan ako na yan eh. Hindi rin maiwasang sumama ang loob ng mga magulang dahil mula nang pumanaw ang anak, hindi umano nila naramdaman ang pakikiramay at pakikidalamhati ng DepEd at ng eskwelahan. Ni bumisita sa burol at magpadala ng bulaklak, di man lang umano naisip ng eskwelahan. Bukod tanging bulaklak na ipinadala ni Senador Bongo ang natanggap lang ng pamilya. Po kay Senador Bongo, maraming salamat po sir sa pagpapadala niyo po ng bulaklak para po sa anak ko. At sa mga staff po na tumutulong sa amin, maraming salamat po sa inyo. Hindi rin nila nagustuhan ang tila pagtatanggol pa ng eskwelahan at DepEd sa ginawa ng kanilang class advisor. Batay sa mga binitiwang pahayag ng DepEd sa media, umaapela sila sa publiko na iwasan muna ang panghuhusga habang umuusad ang investigasyon. Pero kasabay nito ay ang pagbibigay nila ng deklarasyon na walang pagkakamali sa ginawa ng teacher dahil marami naman siyang binigyan ng pampapurga. Ang magkasalungat na pahayag na ito ng DepEd ang inaalmahan ngayon ng pamilya ng biktima dahil para sa kanila nagsusumigaw ang mga kakulangan at naging kapabayaan ng class advisor na humantong sa disgrasya ang pagpupurga. Gaya na lang ng hindi pag-aabiso sa mga magulang na isasagawa pala ang deworming activity noong araw na yon sa eskwelahan. Ayon sa inang si Ruchi, pumirma siya ng consent form gaya ng mga nakaraang taon dahil naniniwala siya sa benepisyo ng pagpupurga. Maliit lang daw ang tabletang ipinadala noon at siya mismo ang nagpainom sa anak sa kanilang bahay. Nasasabihin niyo, wala po kayong ginawang kasalanan yung mga teacher na yan. Kung sila yung nagpainom sa anak ko, hindi naman lang nag-inform. Sana naman, huwag kayo ganyan. Huwag kayo magdesisyon lang nagdesisyon kayo para anak nyo yan eh. Magtawag kayo ng magulang. Kung sinabi sa akin ng teacher pupuntahan ko talaga yun. Hindi ko yung gamot na yan. Yung gamot na yan. Hindi ko papainumin yun talaga. Pag nakita ko yung gamot na yun, ganyan kalaki. May consent yung mga magulang, pero 2 linggo na ang nakaraan bago isinagawa itong deworming. And hindi pa sila nasabihan na gagawin na po namin ngayon. Ang anak niyo po ba ay napakain ninyo? Mga ganyan, matanong man lang sana. And then kung sakali po na pagkatapos naming mabigyan ng purga at meron pong naramdaman na ganito din ang dapat na gagawin. Yun po, tinanong natin yan sa mga magulang. Wala daw po. Himutok pa ng ina ni Rex. May group chat naman silang mga magulang at class advisor pero hindi man lang nagawang i-monitor ang kalagayan ng anak lalo't nag-half day lang ito matapos bigyan ng pampapurga. Maliwanag sa guidelines ng DepEd na inaatasan ng eskwelahan na i-monitor ang serious adverse events kasunod ng deworming activity. Obligado ang guro na i-report ang anumang insidente sa school nurse o health worker para agad na madala sa pinakamalapit na ospital ang isang mag-aaral na nakaranas ng side effects. Dapat nung nag-apti pa lang, inano na nila yung bata ko kasi nag-inom ng gamot. Wala silang pakialam eh. Kung di ko pa nga pinuntahan, di niya malalaman na ganito nangyari sa anak ko eh. Nung pinuntahan ko sa kanya lang nalaman ng advisor niya, tapos sabi lang, ay update lang siya daw. Wala siyang pakialam sa bata. Kasi pangalawa siyang magulang sa anak ko eh. Pero ang ginawa na, pinapabayaan lang kami. Wala nga siyang chat kung bakit nag-half day.
bata. Alam naman na pinainom niya ng pangpurga eh. Tapos sasabihin nila na walang kasalanan, malaking kasalanan po sa kanila yun, sir. Magmamalinis na lang sila. Yan, tatakpan nila yung teacher sa principal. Dapat hindi natakpan yun kapag kakamaliin nila yun. Managot sila dapat. Hindi ordinaryo ang araw na ito dahil nagbigay ka ng purga ng umaga na iyon. At nung hapon na iyon, hindi siya pumasok, dapat yon na-alarm ka na there is something wrong. And then nung nalaman mo yan, dapat mas naagapan sana on that same day. Hindi pa umabot ng the following morning hanggang sa bawian na siya ng buhay. Para sa VACC, hindi sana humantong sa disgrasya ang ginawang pagpupurga kung nasunod lang ang guidelines at protocols. Ipinagbabawal kasi na guro ang magpainom ng gamot kung walang nagsusupervise na health personnel mula DepEd, DOH o LGU. As to gross negligence, may nakikita tayo. Malinaw na merong kapabayaan na nangyari dito. Kahit naman hindi tayo doktor o layman lang tayo, alam natin na kapag mga bata ang involved at saka itong pagpupurga na ganito, dapat ito ay may supervision ng mga health workers. According doon sa mga nakakausap natin, syempre nagtatanong-tanong tayo, ang sinasabi lang nila ang nandun ay teacher. So, meron pa po bang iba na gumawa ng mga pag-iingat, like tinanong yung bata? Wala, teacher lang. And kahit teacher yon, syempre, alam din niya, magtatanong-tanong din siya. Bakit po nagpainom yung teacher na yun na hindi na pa siya dapat alam magpainom dyan? Dapat nagpainom yung mga, yung mga nurse na may alam dun sa, para alam yung mga protocol susundin niya. Titingnan niya muna yung bata kung may sipon, may sakit ba, may lagnat, bago niya painumin ng gamot. Eksklusibong nakausap ng Nation on the Move ang isa sa 7 mag-aaral ng Hugo Perez Elementary School Annex na nakaranas ng adverse events matapos bigyan ng gamot na pampapurga. Kwento ng 11 taong gulang at grade 6 student na si Jason, di tunay na pangalan, pinauwi ang gamot sa kanilang bahay at doon na niya ito ininom. Anong nangyari after mong inumin yung gamot? Sumakit po muna yung tiyan ko, tapos yung ulo na po talaga lahat. Sa CR po, nagsuka ako yung tubig siya na parang white. May white na tubig. Anong klaseng sakit yung naramdaman mo? Nang sobrang sakit po sa ulo ko. Bukod sa pananakit ng ulo, nakaranas din ng mataas na lagnat si Jason. Yung lagnat niya is hindi po talaga nababa. Nag-39 po siya, 40, 39, 38, gano'n. Kahit anong lagay ng ng yelo na punas ng malalamig, hindi po siya nababa. Umiyak na siya. Sabi niya, Mama, may nag-chat. Kaibigan ni Kuya Brian Angelo, yung kapatid pala nun, namatay dahil sa purga. Dapat di na pala ako uminom. Sabi niya, Mama, dalhin mo na lang ako sa ospital. Pulang-pula na po yung niya ng mukha. Tapos umiyak. Pagdala namin sa ospital, yun po. Dehydrated na siya kahit isa lang ang niya, suka niya. 4 na araw na na-confine sa ospital si Jason matapos makaranas ng urinary tract infection at acute gastritis kasunod ng pag-inom niya ng gamot na pampapurga. Masama ang loob ni Rose dahil nakalibre nga sa pampapurga. Napagastos naman siya sa ospital. Tapos di ko na siya sa school, painumin ng mga purga kasi di ko alam ba't ganun sobra tapang yung gamot na binigay. First time yung ganun kahaba kasi yung dati kasi is bilog. Bilog yung binigay kaya tsaka maliit. Yun yung mas okay. Nagsisisi ka ba na nag-take ka nung pampapurga na gamot? Opo. Kasi po yung nalaman ko po yun, tapos doon na po ako nagsisisi. Kasi baka pwede akong mamatay. Himutok ni Rose walang nakipag-ugnayan sa kanya mula sa eskwelahan lalo na sa pag-monitor sa side effects pagkatapos na ibigay ang pampapurga. Kung hindi pa sila nakatanggap ng mensahe mula sa kapatid ni Rex, ay hindi pa sila magkakandara pa na pumunta ng ospital. Eto, nagpasalamat ako ng sobra kasi yun po yung nag-chat na dalhin nyo na yung kapatid mo kasi yung kapatid, yun nga yung bunso nilang kapatid pala isan. Yun, nagpasalamat ako ng sobra kasi yun siya yung kami makakapunta talaga ng hospital.
Dahil sa pagkamatay ni Rex at sa sinapit mismo ng anak na si Jason, buo na ang loob ni Rose na wag nang magtiwala pa sa mga libreng gamot na ibibigay ng eskwelahan. Lesson learned po yan sa akin. Ilan ba ang anak? 4 po yan sila. Nagpupurga po yan sa school sila lagi. Next year, hindi na po. Kahit anong ibigay nila, kahit sa mga vaccine, hindi na po papayag. Pag sa school po. Okay na lang po sa akin yung talagang mag-private ka ng clinic. Para sa VACC, malaking hamon ito sa pabunuan ng DepEd para hindi na maulit pa ang insidente na may namatay kasunod ng pagbibigay ng pampapurga sa eskwelahan. Dagdag pa ng grupo, hindi lang basta due diligence, kundi extraordinary diligence o pinakamataas na antas ng pag-iingat at pangangalaga ang dapat gawin bago at pagkatapos ibigay ang pampapurga. Magiging hamon to kasi unang-una, there is a tendency na yung mga parents magkaroon ng second thought na payagan na mag-undergo on this program like itong deworming program na ito. Baka matakot na sila. So po pwedeng maging ineffective ang program kung hindi ito matututukan. At saka kailangan lahat ng medical protocols gagawin. Napaka-importante nito kasi lason ito Lason ito sa bulate, hindi ito sa tao. Pero kapag na-overdose ka at hindi tama ang pagpapainom, magkaroon nga ito ng mga ganito. Mga sintomas na ganyan. Sekretarya Angara, sana po wala ng batang magkakaganyan. Sakit po sa magulang mawalan ng anak. Ang sakit po talaga. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Minsan mo nanginginig na yung mga katawan ko dahil hindi ako makain. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng DepEd na nakikipagtulungan na sila sa investigasyon ng mga otoridad. Dagdag pa ng DepEd, pagkakataon na rin ang nangyari kay Rex para repasuhin ang kanilang health at safety protocols para sa kapakanan ng bawat mag-aaral. Sa loob ng 2 linggo, inaasahang lalabas ang resulta ng forensic investigation ng NBI. We will file cases, of course, after the investigation. Kaya gusto natin na magkaroon ng full-blown investigation para parehas ang mangyari. Managot ang dapat managot. Para sa mga magulang ni Rex, hindi nila isusuko ang laban para mapanagot sa batas ang nagpabaya bago at matapos ibigay ang gamot na pampapurga. Para sa kanila, ito ay hindi lang laban para kay Rex, kundi para sa lahat ng mag-aaral na maaari ring danasin ang sinapit niyang trahedya. Mula rito sa 13 Martires, Cavite, ako si Dominic Almelor para sa Nation on the Move.